Kuya Benny, ito palang, ewan ko kung makatotoo ito kasi ang daming lumalabas na kung sino-sinong nanguna sa pangalap ng Perme. Ha? Merong isang report na si Janet Garindao. Sabi ni Congressman Pulong. Sabi ni kaya pala nung isang araw ay napawalang bisa yung mga kaso nito sa DOJ. Kaugnay nung Dembak siya, di ba? Oo, tanggal lahat ng kaso niya. Pero itinatanggi naman ito ni Congresswoman. Ha? Sa isa na... Uncalled for daw. Uncalled for. Hindi yan totoo. Sa isang balita naman, pinangunahan daw po ito nung anak mismo ng Pangulo. Ito naman, kung ang anak mismo ng Pangulo ang nanguna rito, saan napunta yung salita ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment? Teka muna. Di ba? Baka nakakalimutan ng taong bayan, Kuya Benny. Andyan na ba yon? Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Noong, ewan ko, tingnan natin kung sino mga kasama niya sa likod. Nung inihahanda pa lang ito impeachment, matagal na to di ba? Pinaplano pa lang na magpapile na, may mga nag-file na. May agam-agam pa lang. Agam-agam. Nagsalita kagad ang Pangulo noon. Ano bang sabi ng Presidente ng Pilipinas? Tandaan po ninyo, pakinggan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti kung ito ay AI o deepfake. Ay hindi totoong Presidente ang magsasalita. Ano ba ang sabi ng Presidente tungkol sa impeachment? Pakinggan nga ho natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Nasa likod pa niya si DA Secretary Chu Laurel Jr., di ba? Problemado. Tsaka si Secretary Estrella, Nandar. Din, oo. Ngayon, ang sabi ng Presidente, tandaan nyo, Presidente ang nagsasalita, pagsasayang lang ng oras yan, yan ay walang magandang ibubunga sa kahit... idudulot Oo. sa bawat Pilipino. Kahit isa. Kahit isang Pilipino. Ang ibig sabihin, itinuloy yung impeachment, Benny. Hindi sila naniniwala sa Presidente ng Pilipinas. Hindi ba? Mismong si Speaker Martin Romualdez ay kalokohan niya nga. Baka ganun ang sinisip. Hindi totoo yan. Anong sasayang oras? Anong wala kabuluhan? Hindi yan totoo. Hindi, malinaw naman sinabi, it will tie down the House, it will tie down the Senate. Big sabihin, may tatali sila. Tatagalugin natin. May tatali sila na hindi sila makakagawa ng ibang trabaho. Yun nga. Pero ngayon, mukhang hindi sila may tatali. Bakit? Dahil ang sistema ngayon, break na. No? Matatali yung mga kakandidato. Ayun pa. Oo. Pero yung mga matatali, hindi ka pangampanya. Oo. Pero ito masaklap. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Well, sasabihin naman niya, siyempre, independent ako. Oo Congressman ako, may sarili akong pag-iisip. Totoo yun, pero... May sarili akong desisyon. Yes, pero nananatiling anak ka ng Pangulo, di ba? Yun lang. Para bang ibig mong sabihin, para bang sinabi niya, Benny, nung sinabi nga ng tatay ko na gagawing 20 pesos ang bigas, naniwala kayo di lahat tayo, nabola. Hindi ba? Kaya hindi kami naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ilagay natin sa magandang perspektibo itong ginawa ng ating butihing congressman na Sandro Marcos. No? Magiging bahid yung aksyon niyang ito sa imahe ng kanyang ama dahil nakapagsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun nga. He could have just, yung inhibit
Yun ang pinakamaganda. Inhibit. Totoo yun. Hindi ka kailangang umuo o hindi. Hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil babanggit. meron ng binanggit ang iyong ama. Si speaker, kahit na siguro pinsan niya, medyo malayo. Pero kung mismong anak, ang susuway sa tatay, sa kagustuhan ng tatay, di ba? Medyo hindi ata angkop yun para sa isang Pilipino. Yes, una, sa kultura. Pangalawa ay first family kayo, di ba? Tama. Unless, nambobola na naman ang presidente. Na nung sinasabi nyo, hindi, ano lang yan, kunwari lang yan. Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ayun. Kaya parang sinabi nga, parang hindi na kayo nasanay sa akin. Sinabi ko na nga na gagawin kong 20 pesos ang bigas eh. Eh ngayon, nag-national emergency na tayo. Food security emergency. Hindi nga magawang Hindi pa rin 35 pa rin. hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. So, hindi na tayo nagtataka kung bakit hindi nga maniwala sa kanya mismong ang anak ng presidente. Well, Diba? pag ganito ang sistema, magiging mahirap sa bawat Pilipino na pakinggan at paniwalaan kung ano man ang sasabihin ng Pangulo. Ayun nga, parang humihina ang liderato, di ba? Parang, halimbawa, nagbigay siya ng polisiya, ay ito pong gagawin natin, ganyan. Ay sasabihin ng tao, hindi, narinig na namin yan. Hindi ka naman pinaniwalaan, di ba? Ang sinabi mo, ang gusto mo, makakabuti sa mga Pilipino, ay hindi naman naniwala yung mga tagasunod mo, yung mismong nasa likod mo, yung mismong kasama mo sa bahay, hindi naman naniniwala sa'yo. Kami pa ba, mga Pilipino, ang maniniwala sa'yo, hindi ba? Yeah. Ayun Medyo mabigat. Yun ang mabigat na implikasyon. Mabigat ang repercussion nung action na yan. Na baka hindi nila naisip noong una. Hindi ba? Yan lang ho naman sinasabi natin. Wala tayong masamang intensyon, kundi ipakita, di ba? Kung ano ang implication, kasi maraming implication ang pangyayaring ito, hindi ba? Diyan sa impeachment. Kasi unang-una, karapatan naman talaga ng House na isulong ito. Base naman sa legal diba? na proseso, tama lang to. Tama. Pero ang kailangang tinitingnan natin dito, yung repercussion sa Ayun. taong bayan. Ayun nga. Yung repercussion sa ating ekonomiya. Yung repercussion sa ating hapagkainan. Yun na lang. Oo. Yung hapagkainan, yun ang pinakamabigat doon. Na mismo ang nagsabi ay presidente. Ayun nga, hindi nga pinaniwalaan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ba? Medyo mabigat to. Mabigat. Mabigat to. Mabigat. Meron pa nga pang pahayagang Malacanang dito bago inunahan na nila Benny. Nagpahayag ho ang Malacanang na hindi sila mangingialam sa impeachment complaint. Totoo naman. Hindi mo dapat naman pakialaman. pakikialaman. Oo. Kaya lang may nauna ka ng sinabi, hindi ba? Yun ang hindi naging magandang ehemplo. Di ba? Parang may nauna ka ng sinabi na ito ang gusto kong mangyari, at least iginalang man lang yun hindi ba? Nung kanyang mga kasama. Ayan, sabi ho ni Secretary Lucas Bersamin, the power to initiate an act on impeachment complaint is the sole prerogative of the House of Representatives. Out of respect, eto pa out of respect for institution, the President will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. Ayan. Respeto sa institusyon ang ginamit. Ang problema, nakalimutan nila, parang Yung respeto naman sa presidente. sa institusyon ng Oo, presidente. na parang binaliwala Na nila. binaliwala. Kasi may nauna ng pahayag So, parang sinasabi dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, irespeto natin ang House of Representatives, pero ang Pangulo okay lang. Kahit huwag nyo nang respetohin sa kanyang kagustuhan. Hindi ba? Wala naman sinabing ganon. Pero doon papunta. Doon na papunta. Yun ang ibig sabihin niyan, hindi ba? Yan ang sinasabi natin. So, tayo maghihintay kung ano magiging kahihinatnan ho ng impeachment na ito dyan ho sa Senado dahil sabi nga ni Majority Floor Leader, ano pa nga, Villanueva ba? Yes.
ay gagawa sila ng bukod na rules tungkol dito. Pero as of now, ay hindi pa siya nakasalang sa... Hindi pa nakalatag. Nakalatag kasi wala siya sa agenda. Yes. So, ibig sabihin, nagkagulatan Oo. dyan sa Senado na meron na palang ganitong isusulong na impeachment ngayong araw, sa huling araw ng kanilang sesyon. Pero ano mangyayari dito, no? Mag-uuwian, pupunta sa probinsya, aasikasuhin yung alam mga constituents, papabalikin sila? Hindi ko alam. No? Mahirap manghula eh. Oo. Pero, Siguro makakuha natin si Senate President Chis Escudero Pwede. para makausap natin at malaman ano talaga ang pinaplano para dito. baka naman, siyempre, nagbumuni-muni din siya. Hindi, kasi raw hindi niya raw hindi niya raw inaasahan ito. Hindi nga. Oo. Kaya nga napagbilinan yung ibang kasama na tatanggapin na lang. May reaksyon. Ito, humingi tayo ng reaksyon kay Attorney Salvador Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, ito ay sa kabilang panig, di ba? Yes, Dahil yes. tagal na nating narinig yung tungkol sa impeachment. Ngayon ihahain na sa Senado. Kung ano naman ang reaksyon niya. Oo. At tingnan natin kung ano yung magiging papel niya in case na mukhang merong magiging papel si Attorney Salvador Panelo. Sigurado yan. Magaling na abogado yan. Attorney Sal, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong dalawa. Gandang hapon po, Attorney Sal. Oo, straight to the point na tayo. Ano hong reaksyon nyo dito sa impeachment na isinulong ngayong araw na ito? Well, gaya ng inaasahan at matagal ko nang sinasabi paulit-ulit na itutuloy na yung impeachment. Yung mga kontra kay Duterte, matagal na nilang plinano yan. At ang unang-una, ang layunin nila ay propaganda against BP Sara. Inilalarawan nila na siya ay hindi mapagkakatiwala ang opisyalis at kailangan tanggalin. Pangalawa, ang ultimate na layunin nila ay disqualify siya sa presidential contest sa 2028 sapagkat siya ang leading contender. At pag nanalo sila sa impeachment, makonvict, o definitely disqualified na siya. Kaya yung impeachment na yan, whether ituloy nila o hindi, kasi hindi mo alam kung yung Senado tutuloy nila yung convention ng impeachment court. Sapagkat mayroong eleksyon eh. Apo. Baka busy na sila. So, if that happens, for next year yung impeachment kasi may 1-year ban. Ngayon, kahit na hindi matuloy yan, at 1-year ban, ganun pa rin. The purpose is to destroy her. Matagal pa 2028 eh. So, you mean, Attorney, nandun pwede pa rin yun. lang i-refile yan next year? Kung sakaling upuan syempre. ngayon yan, i-refile lang next year yan? Oo, i-refile lang yan. Kasi pag hindi mo tinuloy yan, may 1-year ban yan. Ngayon, ang implikasyon ng pag-file nila, isa lang. O dalawa, siguro dalawa. Number one, hindi sila nakikinig sa overwhelming voice ng sambayanan na kontra sa impeachment sa Vice Presidente. At pangalawa, hindi nila iginagalang yung kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. Nakalimutan na yung impeachment kasi makatwiran ang kanyang mga kadahilanan. Number one, sabi niya, that's divisive. Paghahati-hatian lang natin yan, lalo tayo mag-aaway-away. Pangalawa, non-productive yan. Kasi hindi kayo makapokus sa inyong legislative agenda. Pangatlo, walang makikinabang na kahit na isang tao. So bakit nyo itutuloy yan? O madaling sabi, itong mga kaalyado niya, hindi nakikinig sa kanya, hindi pa nakikinig sa bayan. So ano magiging resulta? Yan pong galaw nila ay mapapalakas lamang ang suporta ng taong bayan kay BP Sara, and it will fan the flames of disgust and rage against the willful and brazen violation of the Constitution. Yung mga garantiya niya sa saligang batas, talagang nilalabag nila ng gusto. Kaya lalong mag-aalab ang galit sa kanila. Mukhang hindi nila natututuhan ang mga aral na iniwan ng kasaysayan. They have not learned the lessons of history. Kaya nung
marinig kung tinuloy nila, talagang yung kasabihan, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Alam mo, yung mga Diyos ng Tanana, pag gusto kang ihulog sa bangin at itapong ka sa dagat, paliligayahin ka muna, lalasingin ka bago ka tuluyang ihulog. Kaya yan ang nakikita natin dyan. Pero sa ngayon ho ba, sa tingin nyo, merong posibilidad na upuan ito ng Senado at hindi gumalaw yung impeachment na yan? Dahil Depende nga break sa na ho. kanila. Kasi if it will affect their campaign. Kasi marami rin electionista, di ba? At busy-busy na sila. Pag may mga kumoto dyan, o nakiuso sa kasama, wag na yan, saka na lang yan. Anyway, malayo pang eleksyon. Hindi sila magkukonfid. Ang masakit po doon, ang magiging busy dyan, let's say, Senator Bongo, Senator Bato, which are known allies of the Vice President. Sila yung re-electionist. So kung magiging dalawa nga naman yung concentration, hihina yung kanilang campaign. Correct. Di ba ho? Kaya most likely, baka yung mga yan hindi interesado sa impeachment court. Nakasama sila. Okay. So as of now, ano po ang strategy na nasa isip nyo na yung makikita ng ating taong bayan para naman po malaman na hindi na panghihinaan ng loob ang mga Dutertes? Unang-una, meron ng panawagan at meron ng pahig niyan si P.P. Sara. I think 2 weeks ago sinabi niya na tungkol niya sa impeachment. At sabi niya, hindi siya napitinag yan. I'm ready to face the impeachment trial. Ready na ang aking legal team, sabi niya. Kaya nung ako nga kanina tinanong, anong sa tingin niyo? Paano niya haharapin ang impeachment? Ang sagot ko iisa lang. Inday Sara will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Anong magiging may papel po ba kayo sa in case na magkaroon na ng hearing sa impeachment? Matagal na yung aking papel, di ba? Pinagtatanggol ko, alkalde pa yun, pinagtatanggol ko, ano pa bang papel ko ito ninyo? Papel. So, isa kayo sa Paulit-ulit na. Isa kayo sa defense lawyer. defense panel. Oo. Ay, hindi na kailangan maging defense lawyer. I've been defending her. Ano pa bang tawag mo doon? Ibig sabihin ba pang mag-meeting pa? Sa bagay, wala pa naman. No? It's too early to... Kung naglalatag pa ang Senado ng kanilang rules, naglalatag din ng depensa. Oo, tama. Basta ready na si Inday Sara dyan. Ulitin ko she will face the impeachment smilingly, courageously, and competently. Si dating Pangulo, Duterte, anong sabi? Tulog pa hanggang ngayon kasi yun ang sleeping time niya. Hindi niya pa alam. Ayun. Mamaya pa magigising niya, mga 7. Hindi na rin, natutulog yun ang alanganin. Ano ko naman ang... mukhang hindi rin Pero tatawa lang yun. Matagal na yan. expected diba, naman. Diba, style nun? Oo. Okay po. Attorney Sal, baka meron pa kayong gustong sabihin na hindi namin naitanong. Go ahead po. Wala na ako naisip na idadagdag pa. Ayun. Basta, she will face it smilingly, courageously, Yun. and competently. Ayan. Maraming salamat, Attorney Sal Panelo. Full of confidence. Hindi, yung parang natutuwa pa siya, no? Ay, buti naman. Hindi, pero once and for all, matapos na. Tapos, at saka magkaalaman. Oo, magkaalaman na. Sa bagay, ha?